Hi guys, it's me again. So guys, for today's video, andito kami ngayon sa aming bukid. Bumalik kami dahil wala nang ulan guys. So, ito kasi yung hanap buhay namin. Ito yung pang-araw-araw namin na ginagawa kasi kapag hindi namin ito gagawin, so walang ipang support sa mga estudyante, walang pang-paaral, walang kakainin kasi guys, usually ito talaga yung hanap buhay ng mga tao dito sa nagkukupra, nag-uuling at nag-aalaga ng hayop, ng mga kung ano-ano, nag-garden. So sabi ko noon, the age of 50 years old, dito ako manirahan talaga kasi malayo sa sakit, malayo sa problema, malayo sa maritis, basta malayo lahat. So guys, napakaganda dito dahil organic lahat yung pagkain, fresh yung hangin, yung pagkain na tulad ng mga prutas kahit papaano mayroon dito, yung avocado, yung labana, yung bayabas, tsaka yung buko. Pagdating naman sa gulay, fresh lahat. Tapos sa manok, organic, 'di ba? Yung tulad ng native na manok, napakasarap nun kapag ihalo sa gulay, 'di ba guys? So napakaganda talaga dito kapag may sarili kang farm. So yung iba dito may sarili silang farm pero hindi sila tumitira dito sa kanilang bukid, sa lupain nila. Kasi siguro nasanay sila sa ibang lugar. Yung iba kasi kapag malawak yung lupain dito ng isang pamilya, hindi sila dito nakatira. Doon sila sa city talaga tulad ng Davao, tsaka Manila, yung kanilang lupa dito, may mga caretaker. So, diba, napakalungkot ng ganong buhay. Pero, choice naman nila yon. Pero kami, kapag hindi kami magtatrabaho, wala kaming kakainin, guys. Tapos, guys, napakalungkot talaga ng buhay dito. Pero, napakalungkot ng buhay dahil, tulad ng ganito, sa amin, marami kami dito nagkaganito, hindi lang kami. So, sa akin, proud ako na ganito yung buhay ko dito. At least naman, naranasan ko kasi dati kasi hindi ako naglalagi dito. Doon ako, nag-abroad ako. Isa akong OFW. Tapos, hanggang dito na ako napadpad kasi nag-asawa na ako. So, hindi ko naman pinagsisisihan yung ganitong sitwasyon kasi nag-i-enjoy naman ako. Parang adventure na rin ang ko dito, ang papel ko dito, kung saan ako nagpupunta, nagvi-video ako, kaya nga sa tagal ko nang pumupunta dito sa bukid na realize ko na kailangan pala ako mag-video, mag-upload kahit papaano kumita ako. So thankful ako na ginawa ko yon at ngayon nakasahod na tayo sa YouTube. So maraming salamat sa mga followers ko na sumuporta sa akin. May chismis ako sa inyo guys. Baka sabihin ninyo, nangyayari lang ito sa mga taong may kakayahan. Dito kasi kahit hirap na sa buhay, umaano pa rin, nagbibisyo pa rin kahit kakarampot lang yung kinikita sa isang araw. Hindi maiwasan din sila kung nagbibisyo din sila guys. So kami, mga 12 yata kami magkakasama dito sa bukid. Nakwento ko sa inyo, yung iba walang asawa, tumatanda na, tapos yung iba meron. So guys, yung hindi na nag-asawa na tumanda ngayon, parang natrauma sila sa mga kapitbahay nila, sa magpinsan nila, sa mga kamag-anak nila. Kasi nga, yung mga babae dito na yung mga asawa nila ay nagtatrabaho lang dito sa pagkukupra, yung mga asawa nila guys, pumapatol din sa ibang lalaki. So hanggang na naghiwalay na rin sila. Kasi yung mga trabante dito, kapag sa kupra talaga, malayo sa bahay, hindi
umuwi sa bahay hanggat hindi natatapos yung isang area na pagkukupra. Kunwari, 1 week kailangan tapusin, 1 week hindi makakauwi kasi malalayo nga. Kaya yung mga asawa nila, malaya sila na kumilos kung anong gusto nilang gawin. Pero hindi nila iniisip yung asawa nila na nagpapakahirap dito sa bukid. So, kaya ako guys, sinasama ko ng asawa ko din at saka yung anak ko kapag walang pasok. Kasi nga, yun nga ang nangyayari dito madalas guys. Tayo lang nakakarinig ha. Ayan guys, so 'di ba? Napaka sakit isipin, mahirap pa nga yung buhay mo tapos yung asawa mo, grabe, ang hirap talaga ng trabaho nila dito tapos yun ang gagawin po, sasama sa yung babae sasama sa ibang lalaki tapos iiwanan yung mga anak. So mas malala dito guys, mahirap pa yung buhay pero na may bisyo pa yung babae or lalaki minsan, kadalasan na babae dito sa bukid kasi nga naiiwan sila mag-isa sa bahay, lalo pa wala pang anak, ayaw namang sumama sa lalaki, yung asawa niya ayaw namang sumama dito sa bundok. Kaya guys, yung asawa ko para daw may peace of mind siya, kailangan makasama daw kami ng anak niya dito sa bundok kasi kapag hindi ako sumama dito ay pati siya araw-araw umuwi sa bahay, so nakakawa siya kung araw-araw umuwi. Kaya nag-decide na lang ako na sumama na lang sa kanya dito sa bukid kasi mas enjoy kapag andito rin ako, nagbi-video ako at the same time nakaka-income naman ako, di ba guys? Tulad ng ganito guys, dumaan kami dito sa ilog at maya-maya maliligo kami. Diba? Ang ganda. Ang sarap talaga dito sa bukid. Simple lang pero tahimik yung buhay mo kaysa naman doon sa city or sa lungsod ng bayan mo. Kung doon ka, napakagulo, squatter yung area. Diba? Dito napakaganda. O siya, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching sa mga video namin guys.